Kamusta batang 90s horror? Ako nga pala si Vince. Kwento ko lang yung nakakakilabot kong karanasan. Ilang taon na din yung nakalipas. Bagong hire lang ako sa trabaho bilang visual assistant. Gabi yung duty ko, bale merong schedule. Hindi siya flexi time, parang naka-corporate din ako. Pero work from home ang setup. Okay naman, basta malakas yung internet, kahit saan pwede. Kaya naisip ko, bakit hindi ko subukang umuwi muna sa probinsya namin? Nasa Visayas kasi yung pamilya namin at ilang taon na rin akong hindi nakakauwi ron. Nung huling uwi ko, estudyante pa lang ako. Ngayon, may trabaho na ako at may pambili na rin ng pasalubong. Hindi ako nag-eroplano. Ang sinakyan ko yung bus na sumasakay sa barko. Medyo matagal pero mas tipid. Tinaon ko rin na weekend at wala akong client na kailangan kausapin. Kaya kahit gabihin, ayos lang. Pagbaba ko sa bayan, napansin ko kagad yung dami ng pinagbago. Yung dating palayan, puro bahay na. Yung eskinita kung saan kami naglalaro noon ng langit at lupa, may tindahan na ng ulam sa Tupperware. Pero yung kalsadang papasok sa baryo namin, ganun pa rin. Putik kapag umuulan, alikabok naman pagka maaraw. Sumakay ako ng trike habang binabagtas namin yung baryo. Unti-unting bumalik sa akin yung mga alaala. Pamilyar na yung mga bahay, kahit yung poste ng ilaw na may kalawang, andun pa rin pala. Hanggang sa dumaan kami sa harap ng isang lumang kapilya. Ang totoo, nakalimutan ko na kung gaano pala siya kaluma. Yung bell tower, gumuho na sa gilid, kalawangin na yung gate, yung mga stained glass, puro bitak na. Pero andun pa rin siya, tahimik, pero mukhang matatag pa rin. Tinitigan ko mabuti yung bandang loob. Napansin ko nga na parang may tao. Napangisi nga ako. Ibig sabihin, kahit sa luma ng kapilya, ginagamit pa din pala. Napabuntong hininga ako. Biglang bumalik sa akin yung lahat. Grade 5 ako noon nung naging sakristan ako dyan. Bale, napilit lang ako ng lola ko. Okay lang din naman kasi nalilibang din naman ako minsan. Tapos, libre pa yung merienda. Naalala ko pa yung ibang matanda na laging may baon na tinapay sa bulsa nila para sa aming mga batang sakristan. Pero out of the blue, bigla na lang kaming pinatigil mag-serve doon. Sa di ko malamang dahilan. Kahit kasi sakristan ako nung panahon na yon, hindi ako mahilig makichismis. Kahit nasa loob ako ng kapilya, yung isip ko gumagala sa labas. Mula nun, halos wala nang nagsisimba sa kapilyang yon at naalala ko pa nga yung sabi ng lola naming kapitbahay. Huwag kayong lalapit dyan kapag alas 6 na ng gabi lalo na kayong mga bata. Hindi ko masyadong pinansin noon, pero ngayong nandito na ulit ako, kahit tanghali, parang biglang may bumigat sa bato ko habang nakatingin ako sa kapilya. Inisip ko nga noon na baka pagod lang ako sa biyahe. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng mga tito-tita ko, pati si lola. As usual, nagkamustahan kami. Maya-maya pa, may kumatok at pagbukas nga ng pinto, nakita ko na sikat pala yon, yung kababata ko. Dati, medyo boyish siya. Pero ngayon may bangs na, may eyeliner, may pabango. Nagulat ako pero natuwa rin. Vince! Ngiti niyang bati sa akin. Ang tagal mong nawala Parang hindi ka na taga rito. Work lang, alam mo na. Sabi ko, nagkwentuhan kami, nag-asaran, nagkulitan. Yung tipong parang walang lumipas na taon. Pag may time, simba ka naman sa kapilya minsan. Alok niya. Sure, matagal na rin akong hindi nakakapunta dyan. Sagot ko. Kinagabihan, nagising ako, medyo nagutom dahil sobrang aga naming naghapunan. Nag-check pa ako sa lagayan pero wala akong natripan na kainin. Puro kasi biskwit na nasa lata na pasalubong ko rin naman yung nasa kusina. Kaya hiniram ko yung tricycle ng tito ko. Sanay ako sa Makati na kahit hating gabi may 7-Eleven at pares. Pero dito, alas 8 pa lang, parang tulog na yung buong baryo. Sarado na yung mga tindahan, tahimik na din yung paligid. Kaya napagdesisyonan kong
pumunta na lang sa medyo bungad ng bayan namin kung saan parang syudad na din naman sa dami ng establishmento. Sa tingin ko kasi dun lang may mga bukas na tindahan. Dumaan ako sa daan papunta sa kapilya. Yun lang kasi yung medyo pamilyar na daan na alam ko. Binagtas ko nga yun. May mga puno sa magkabilang gilid. May malaking acacia tree malapit sa gate. At pagdaan ko, medyo napamenor ako. Napansin kong may ilaw sa loob ng kapilya. Kulay dilaw, parang kandila. May gumagalaw sa loob. Napakunot nga yung noo ko kasi parang may misa. Nung mas malapit na nga ako sa lumang kapilya, natanaw ko yung loob nito. May lalaking parang nakabest. Medyo malabo sa paningin ko. Nakatayo siya sa harap ng altar na parang pari. Tahimik lang yung lugar. Walang tugtog, walang sermon. Pero may kakaibang presensya na bumalot sa pagkatao ko. Hindi ako bumaba, hindi ko rin kasi maitapak yung paa ko sa preno. Tumingin lang ako habang nilalagpasan yung lumang kapilya. Maayos naman akong nakarating sa poblasyon at doon nga ako nakahanap ng makakainan. Normal naman yung gabi. Kinabukasan, tinanong ko si Kat, "Uy, may misa ba kagabi sa kapilya?" Ha? Wala naman. Sagot niya, kasi parang may ilaw kagabi. Parang may pare. Nagkabit balikat lang siya. Baka lamay. O kaya baka may naglilinis lang. Hindi ko rin alam. Umiling ako, pero hindi ko na kinulit. Lumipas yung maghapon. Naging normal naman lahat. Pero kinagabihan, ganun na naman. Nagutom ako, kaya hiniram ko uli yung tricycle ng tito ko. Bala ko kumain uli dun sa paresan sa may poblasyon. Katulad sa nagdaang gabi, napadaan ulit ako sa kapilya. Malayo pa lang, nakatanaw na ako doon. Hindi ko alam kung curious lang ako o may gusto lang masigurado. At tulad nga sa iniisip ko, may ilaw uli sa loob ng kapilya. Pero nang papalapit na ako, nakaramdam ako ng kilabot. Nang makita kong may nakatanaw mula sa bintana nito. Sa pagkakataong yon, sigurado na ako. Isa yung pare. Sigurado kong siya din yung nakita ko kagabi. At yung inaakala kong best na suot niya ay isa palang sutana na suot ng mga pari. Dark yung kulay nito pero hindi ko masigurado kung itim ba o gray o brown dahil na din nakatalikod siya sa liwanag ng kandila. Una, tumingin siya sa akin na walang reaksyon. Sabay ngumiti ng malapad. Parang hanggang tenga, hindi ngiting masaya. Ngiting pilit, ngiting hindi mo gusto makita mula sa taong hindi mo naman kilala. Napalunok ako sa kaba pero marahan akong tumango pababa bilang paggalang na din. Hindi ko alam kung anong mas malamig, yung hangin o yung pawis sa bato ko. Napabuntong hininga ako, hininto ko yung tricycle at napagdesisyonan ko na umuwi na lang. Diretso sa bahay, walang lingon-lingon, walang preno. Simula nung gabing yon, hindi na ako mapakali. May iba sa presensya nung pari sa kapilya. Ang weird. Ilang gabi nga akong di lumabas. Maaga na lang akong bumibili ng pagkain para kung sakaling makaramdam ako ng gutom, ng 10 oras ng gabi, meron na kaagad ako. Bumili ako ng mga instant noodles. Wala naman kasing rep sila lola, kaya hindi ako pwedeng mag-imbak ng pagkaing madaling mapanis. Pero isang gabi, nagsawa na ako sa instant pansit canton at chichirya, kaya napagdesisyonan kong umalis uli at pumunta sa poblasyon. Parang medyo nawala na din naman sa isip ko yung lumang kapilya, kaya duman ako uli dun. Sa isip ko, baka tapos na kung ano man yung kaganapan sa kapilya. Baka may inasikaso lang si Father sa mga gabing nakikita kong may tao sa loob. Pero habang binabagtas ko yung rough road palabas ng bayan namin, may nakasalubong akong kumakaripas na bisikleta. Natanaw kong yung magbabalot yon. Hindi ko alam yung pangalan pero namumukaan ko siya. Nung nagkasalubong kami, may sinisigaw siya sa akin. Hindi ko masyadong maintindihan dahil iba yung lengguwahe. Hindi Tagalog.
Ang tanging naintindihan ko, Pari. nagdire-diretso nga ako. Maya-maya pa, natanaw ko yung lumang kapilya. At sa pagtataka ko, nakita ko si Father na nasa labas nito. Madilim, pero naaaninag ko siya dahil sa liwanag ng buwan. Bumilis yung kabog ng dibdib ko. Habang papalapit sa pinepwestuhan niya, nakita kong tinaas niya yung kamay niya na parang pumapara. Unti-unti kong tinapakan yung preno para huminto. Nang sa muli kong pagtanaw sa kanya, laking hilakbot ko dahil iba na yung itsura ni Father. Pulang-pula, yung parang nagbabaga nitong mga mata. Yung balat niya parang nasunog. Makintab na parang basa sa mantika. Naestatwa ako sa kilabot. Nakatitig lang ako sa mukha nito na nakangiti ng malapad at hanggang tenga. Hindi ko alam kung bakit, pero tila nawalan ako ng kontrol sa katawan ko nung mga oras na yon. Parang bigla akong napasok sa isang nakakatakot na panaginip. Imbis nga na humarurot ako pa uwi, dahan-dahan akong bumaba sa tricycle. Tumalikod yung pari at marahang naglakad papunta sa direksyon ng kapilya. Walang kontrol yung paa ko na humakbang pasunod sa kanya. Gusto ko na sumigaw at tumakbo, pero yung katawan ko hindi ko makontrol. Papalapit na ako sa bungad ng lumang kapilya nang mapansin ko na parang nasusunog yung loob nito. At lalo nang laki yung mga mata ko nang makita ko na parang may mga tao pa sa loob. Para silang mga anino lang. Hindi ko na maalala kung ilan. Basta alam ko, marami sila. Habang papalapit, unti-unti ko na din naririnig yung mga sigawan at pagmamakaawa. Iba man yung lengguwahe, alam kong nanghihingi sila ng tulong. Maya-maya pa, narinig ko na may tumawag sa akin ng pasigaw. Huminto ako sa paghakbang at nakita kong lumingon din yung pare sa direksyon kung saan nanggaling yung sigaw. Masama yung tingin nito at hindi ko alam kung bakit, pero bigla na lang nakaya ko nang lumingon uli ng kusa. Nakita kong si Manong magbabalot yung tumawag sa akin. Marahan kong tinaas yung mga braso ko at tinignan ito. Ngayon, kontrolado ko na uli yung katawan ko. At nang ibalik ko yung paningin ko sa lumang kapilya, katakatakang wala na lahat ng nakita ko kanina. Hindi na to nasusunog. Tanging madilim na loob nito yung nandun. Walang bakas ng sunog, walang mga anino. At higit sa lahat, wala na yung pari. Napatulala na lang ako habang nakatayo. Maya-maya pa, lumapit sa akin si Manong magbabalot. May mga sinasabi siya sa akin pero hindi ko talaga maintindihan. Maya-maya pa, inakay niya ako pabalik sa tricycle. Tinapik niya ako sa balikat. Doon pa lang ako parang nahimasmasan. Nagpasalamat ako sa kanya. Kahit nung panahon na yun parang naguguluhan pa din ako sa nangyari. Para kasi akong nanaginip. Umuwi nga ako sa bahay at rekta na akong humiga at nakatulog. Kinabukasan, nagpahinga ako sa trabaho. Wala din naman kasing client. Walang meeting. Napaisip pa din ako sa nangyari kagabi. Panaginip ba yon? Maya-maya pa, napatingin ako sa relo ko. Maaga pa. Nakita ko din yung araw. Linggo pala. Naalala ko yung alok ni Kat. Bumaba ako sa sala. Nakita kong nakabihis na sila lola na pangsimba. Nagmamadali ako magbihis. Sakto na nakatapos na ako nung dumating si Kat. Sama ka? Wika niya. Oo, gusto ko magsimba. Gusto ko lang magpasalamat kahit papano. Ngumiti siya. Sige, tara. Ang tagal mo na rin hindi nagsisimba, no? Sumakay kami sa tricycle. Si Tito yung nag-drive. Sa likod kami nakapwesto ni Kat. Habang umaandar, napakunot yung noo ko nun. Kasi iba yung dinadaanan namin. Palayo kami sa direksyon ng lumang kapilya. Pumasok kami sa sentro ng baryo. At nung huminto yung tricycle, bumungad sa akin yung bagong kapilya. May tiles, may sound system, maaliwalas. Kat, hindi na ba dun yung misa sa lumang kapilya? Napakunot noo siya. Ha? Yung luma?
Wala na yun. Gumuho na nga yung gilid nun dahil sa bagyo eh. Delikado na ron. Nanlaki yung mata ko. Paano yun? Ilang beses ko nang nakita na parang may nagmimisa ron eh. May nakita pa nga akong pare. Imposible. Wala na nga pumapasok dun kasi. Napahinto si Kat sa paglalakad. Tumingin sa akin. Nakasuot ng parang lumang kasuotan yung pare. Tanong niya. Tumango ako. Parang ang panlibing eh. Tapos yung ngiti niya, iba. Weird. Hindi agad siya nagsalita. Parang may iniisip. Tapos bumuntong hininga. Pagkatapos nga ng misa, habang pauwi kami, doon niya lang kinuwento sa akin yung lahat. Di mo ba naalala? Simula nung pinatigil kayo sa pagsasakristan dun eh, sa covered court na nagmimisa tuwing linggo. Hindi na ulit ginamit yung kapilya dahil sa sunod-sunod na kababalaghan dun. Meron pa nga dati na nakakita ng parang nasusunog yung simbahan. Bali yung kapilya kasi na yon, bagong renovate lang nung panahon na yon, di ba? Nung nagsakristan kayo. Pero halos 80 taon na daw yun nakatenga bago binuo uli. Ayon sa usap-usapan, may pare dati na na-assign doon. Panahon pa ng Kastila. Hindi taga rito. Tahimik lang. Hindi palang ngiti. Parang sundalo kung kumilos. Sabi ng lola ko yun ha. Hindi raw siya masama. Pero sobrang mahigpit. Lahat ng bawal pinupuna. May isang binata raw noon na nahuling nananabako sa gilid ng kapilya. Pinagalitan yon sa harap mismo ng misa. Hindi na siya muling nagsimba. May matandang babae naman, may bitbit na anting-anting sa bag. Pinatayo siya sa buong misa. Yung buong pamilya nila, mula nun, sa ibang baryo na nagsisimba. Hindi naman siya masamang tao pero sabi ni Lola, para siyang bantay ng batas. Paano siya nawala? Tanong ko. Isang gabi daw, nakita na lang na nasusunog yung kapilya at sa gitna nito, andun yung katawan ng pari. Nakadipa yung braso sa mismong harap ng altar. Walang nakakaalam kung sinadya o hindi yung sunog. Tahimik lang ako. Parang nanlamig yung bato ko. Dati akong sakristan doon. Dapat alam ko to. Sabi ko, bigla siyang natawa. Alam mo kung bakit hindi mo alam? Kasi lagi kang inaantok tuwing misa nun. Minsan nga, habang nagsisermon si Father, nagdadaldalan pa kayo sa likod. Napakamot ako sa ulo. Napangiti. Oo nga, siguro nga kaya hindi ko maalala. Mula nung narinig ko yung kwento ni Kat, parang nawala na yung ilaw gabi-gabi sa kapilya. Hindi ko na siya uli nakita. Wala nang misa, wala nang anino. Tahimik na uli yung abandonadong kapilya. Nga pala, nakausap ko din yung magbabalot nung gabi. Sa tulong na din ni Kat, naging translator ko siya. At ayon nga sa magbabalot, tuwing Biyernes ng gabi, madalas daw talaga na mas malakas yung presensya ng pare sa kapilya. Binabalaan niya daw ako pero ang bilis ko daw magpatakbo kaya nahirapan siyang maabutan ako. Buti na nga daw naabutan niya pa rin ako kahit papano kasi may pangyayari na daw dati na may pumasok dun sa abandonadong kapilya at tila nawala sa sarili nung makita nung umaga. Todo pasalamat ako sa kanya. Ngayon, tuwing napapadaan ako sa kapilyang yon, hindi na ako natatakot pero hindi rin ako tumatambay. Tinitignan ko lang saglit tapos tuloy na sa paglalakad.